They say Filipinos aren't meant for basketball. I say let's prove them wrong. Many Filipinos think they can't make it in the big league. Though just like you, I was an underdog. But with heart and dedication, you can beat them all. Experience the games like no other. Catch the action live with Arena Plus and get rewarded with excitement. Push your passion to play. Plus more with Arena Plus. Internet Plaza, Karinderya, Energy FM, nagbibigay saya. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Energy. Pangga, Energy kaibigan mo. Pangga, Energy ang numero uno. Kaya't tumango na at isigaw mo. Same, pero iba. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Energy. Watch your favorite basketball teams now on Arena Plus. Matindi ang action, exciting pang panonood dahil may 1 million pesos per play. Visit arenaplus.ph to discover more and grab your chance to win. Sama-sama sa arena! Visit pagcor.ph/regulatory or email keepitfun@pagcor.ph. Promo runs from April 20 to June 21, 2025. EGLD reference number MKTG 2025-0474. Gaming for 21 years old and above only. Game responsibly. Keep it fun. Sa Arena Plus, astig sa sports. Download and play now at arenaplus.ph. Chika sa Arena! Isang magandang umaga, Metro and Mega Manila. Ako po si Kapitana Sisa. At ako naman si Tita Cora. At ito na ang Chika sa Arena. Hatid yan sa atin ang Arena Plus, astig sa sports. Talaga nga naman nagbubunyi ngayon ang mga OKC Thunder fans. O, diba? Dahil matapos ang Game 7, kung saan nga naman, diba, ng bongga, ay kanila lang tuluyan at tinuldukan ang labanan sa pagitan nila ng Indiana Pacers. Tinapos nga ngayong araw na ito ng OKC Thunder ang laban sa score na 103 against 91 ng Indiana Pacers, kung saan nga naman sila ang tinanghal bilang bagong kampiyon ngayong NBA 2025 Eastern and Western Conference, diba? Congratulations! Grabe na ito. Talaga nga naman. Nung una kasing laban, medyo first and second quarter ay medyo lumalaban pa ang Indiana Pacers. Pero tuluyan na ngang nakuha ng tiyempo ng OKC Thunder ang kanilang mga laro, kung kaya't nga naman tuloy-tuloy na ang kanilang pagkapanalo at nasungkit ang inaasam na kampyonato para sa taong ito. O, diba? Na nakakaloka. Pero eto na nga, speaking of kung alam mo yun, kung tapos na ang NBA, magsisimula naman na ngayon ang semifinal round para sa PBA All-Filipino Cup para sa taong ito. Last Saturday kasi, hindi ba? Tuluyan ng kinuha ng hindi ni Lord. ng rain or shine ang pwesto para maglaban na pumasok sa top 2. O, diba? Nalalaban sa semifinal round. Diba? Ang rain or shine tinalo ng tuluyan ang number 1 spot team sa NLEX sa elimination round. Tinalo nila ang NLEX sa score na 103 against 92. Samantala naman sa ikalawang pagkakataon, muli na namang nasilat ng tropang 5G or ng TNT ang panalo mula sa Magnolia, diba, Templados, na nasa number 2 spot ng elimination round, diba? 1 and 2 spot. Tinalo kayo. Ano kayo? O, diba? Nye. Hoy! Mali pala. Nagbabalita. Oo. Halatang may may bias diba? sa Kasi nga naman sa ikalawang pagkakataon, Mare, eto yung talaga naloka ako na hindi natin malaman. Ano nangyari sa Magnolia? Kasi nung una silang naglaban ng TNT, hindi ba? Tinalo sila 1 point
ng TNT sa score na 89 at 88 naman ng Magnolia. Mare, nung Sabado, 1 point din silang tinalo ng TNT against Magnolia sa score na 80 versus 79 naman ng Magnolia Templados. Nako, nakakaloka, hindi ba? Kaya nga naman marami ang medyo nag-aabang dahil nung last Friday naman nung last Saturday ay tinapos lang ng tig-isang laro ng Ginebra at ng San Miguel. Ang laban ng San Miguel versus Meralco ay hindi ka na paabutin ng twice to beat. Tama ng isang laro. Mapapagod kami, ganon. So tinapos din. Sinabi nila yun mismo? Hindi ako. Okay. Tapos, gayon din naman sa Ginebra versus Converge kung saan 1 game nga lang ay tuluyan na nilang kinuha ang 2 spots na ito para umusad para sa semi-final round na best of 7 games. Matutunghayan natin sa darating na Miyerkules, June 25 sa SM Mall Arena. O, diba? Ang first game para sa semi-final round ng PBA All-Filipino Cup. At sa iba pang balita, Mare, pasok! Mare, sa baseball naman itong ibabalita ko dahil hindi man naiuwi ang medalya ay buong tapang na lumaban ng Team Philippines sa Little League Asia Pacific and Middle Tournament. Ayan. Natapos sila sa ika-4 na pwesto matapos matalo ng bronze medal match kontra Chinese Taipei sa score na 5-9. Ang final score. Sa kabilang dako, Mare, sa fencing naman. Gusto mo yung nag-fencing? Yes, yung gano'n, no? Yung screamahan ng gano'n. Yes, I love it. Ting, 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 ting. Sa Asian Fencing Championship 2025, Mare, na ginanap sa Bali, Indonesia, nagtapos ang men's foil team ng Pilipinas sa 13 na pwesto. Kasama sa kupunan sina Robert Inatios, ayan, si Sean Nicolay Felipe, Nathaniel Perez at Samuel Tranquilan. Sa 9th place naman sa men's EP event ng 10th place sa women's sabre, ayan, event ay naging overall performance ng ating mga atleta. So nasa 10th place pala sila. Diba? Hindi man sila hindi man sila nag-winner ng bonggang-bongga. Talaga ba? Pero okay lang yun. At least they put up a good fight. Oo. Diba? Naging sports sila. Sa women's, 10th. Oo. Tapos 13 naman sa sa men's. Okay lang naman yun. There's always next time, diba? Ang importante na experience nila yung game. Nag-enjoy sila sa game. Yun naman talaga yun, diba? Kaya nga, diba, lagi natin sinasabi nga, ang gaming fun-fun lang. Correct. Huwag niyo masyadong seryosohin. Oo. Mare, ito, huling balita na natin kapapasok lamang. Sa badminton naman ay binandera ni Kathleen Pedrosa ang watawat. Ayan. Ng Pilipinas matapos masungkit ang bronze medal sa women's single SL4 event ng NSDF Badminton Asia para sa Badminton Championship 2025 sa Thailand. In fairness, may bawi. Diba? Parang nagmumug lang tayo. Diba? Nakakaloka. Ganun talaga yan. Kaya congratulations pa rin po sa mga atletang Pilipino na patuloy na namamayagpag sa iba't ibang larangan ng sport sa iba't ibang parte ng mundo. Correct. Tunay nga nakakahangat, talaga nakakasaludo ang inyong ginagawang, alam mo yun, pagtitiis, pagsasakripisyo, alang-alang sa karangalan na may uwi nyo sa ating bayan. Okay, deserve naman nila, Mare, ang pagpupugay na ibinibigay natin lalo na sa ating mga kababayan. Diba? Kaya mga Pinoy at Pinay, mabuhay kayong lahat. Hindi lang tayo nag-i-import ng mga Pinay. Para mag-asawa ng AFAM. Diba? Hindi mo na rin kailangan pumunta sa Siargao lang sa tulay. Diba? Sa tulay ng pangarap, kung tawag. Ay, pero eto, Mare, eto na. Hindi mo naman minsan kailangan talaga ng AFAM para matupad ang pangarap mo. Ay, hindi Minsan, alam mo yun, it's just around the corner. Ganyan. Sa Malate, meron. Pero BGC, maglakad ka Ay, wow. Ibang pangarap pala. Pero, Mare, dati pinapangarap natin na lahat ng mga latest scores sa lahat ng mga laro, meron tayong mapagkunan. Correct, diba? Dati ang hirap na, alam mo yun, kung saan ka pa pupunta, tapos kung ano-anong app ang pinupuntahan nyo. Well, diba? Ganyan
ganyan kayo kamahal ng Arena Plus app. Uy, teka lang mai-share ko lang. Ano? Malaking tulong tong Arena Plus lalo sa mga walang subscription. Correct. Sa panonood ng NBA kasi kanina ang init ng laban. Correct, diba? Yung jowa ko, nag-iisip siya, paano ko malalaman yung latest score so makakapanood? Alam mo kung saan siya nanood? Saan? Sa arenaplus.ph. Diba? Yes. Nakakaloka. I-share mo nga, Mare. Dito na, all-in-one na nga lahat dito. Live games ng inyong mga paboritong laro worldwide yan. Kaya nga naman mas ginawa pa ng Arena Plus app. Nakaastig-astig ang araw nyo dahil nga gaya ng nabanggit natin dito kanina, dito nyo na malalaman ang mga latest scores at mga kung ano mang inaabangan mong laro worldwide. Tulad na lang na sa mundo ng PBA, NBA, PBL, soccer, volleyball, basketball, boxing at marami pang iba. Alam mo yon, para din sa kaalaman ng lahat, ang Arena Plus app din ang tinanghal bilang Best Sportsbook Operator for 2024 at 2025 Sigma Asian Awards. Hindi ba? Kung saan nga naman ito ang magpapabago ng paraan mo at pag-i-enjoy gamit ang Arena Plus. Mare, kagaya ng sinabi mo, pwede mo rin masubaybayan ang mga live events ayan, sa local at international sports properties sa kanilang web-based na application. Gamitin lamang ang mobile device at sabi nga ng Arena Plus, kagaya kanina, 'di ba? Nasa hapagkainan kami pero na-check namin kung ano yung latest scores. Ayan, anytime, anywhere, 'di ba? Gamit lang ang cellphone. Oo, gamit ang cellphone mo. 'Di ba? At kung ikaw din naman na mahilig makipag-bet, 'di ba? Mga pumusta, wala kang pangangambahan sa Arena Plus dahil ang Arena Plus ay license ng Philippine Amusement Gaming Corporation o PAGCOR para ma-secure at masigurong legal ang gaming environment ng ating mga user. Bongga yan, Mare. Diba? At dahil gusto nating astig ka, Pangga, astig rin ang official endorser ng Arena Plus dahil kaastig mo ang Pinoy basketball sensation sa mundo ng PBA na si Scottie Thompson. At ang Pinoy pride na umari ba naman sa mundo ng NBA ang phenomenal film and basketball star na si Jordan Clarkson. Kaya nga naman, gawin pa natin mas astig ang gaming experience mo habang sinasabayan natin yan ang pakikinig ng official jingle ng Arena Plus na Halina sa Arena, performed by one and only Glock 9. Ang Arena Plus, Mare, ay official sponsor ng PBA, PVL, at Gilas Pilipinas. Wow! Kaya nga naman download na ng Arena Plus app in App Store and Google Play or you can also watch it live at arenaplus.ph. Sa Arena Plus, astig sa sports. Paalala pa rin po natin sa lahat that gaming is for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. At dito na po natatapos ang ating Chika sa Arena. Hatid yan sa atin ang Arena Plus, astig sa sports. Watch your favorite basketball teams now on Arena Plus. Matindi ang action, exciting pang panonood dahil may 1 million pesos per play. Visit arenaplus.ph to discover more and grab your chance to win. Sama-sama sa Arena! Visit pagcor.ph/regulatory or email keepitfun@pagcor.ph. Promo runs from April 20 to June 21, 2025. EGLD reference number MKTG 2025-0474. Gaming for 21 years old and above only. Game responsibly. Keep it fun. Sa Arena Plus, astig sa sports. Download and play now at arenaplus.ph. Cheers, miss! Gabagalita! With Tita Cora and Kapitana Sisa. Same, pero iba. We are number 106.7 Energy FM. Pagdawag mo sabihin radyo. Sabihin mo. Yun. I love the color. I love the vibes natin today. Hindi talaga tayo nag-uusap pero Yes, pero ang mga akla nag-uusap sa mga utak. Diba? Finals ng MVP sa NBA si Shai. Shai Alexander. O, diba? Ng OKC Thunder. O, diba? How was your weekend? Well, it was great. It was fun. Diba? Napuno naman din na talaga ng mga aktibidades with the family. Diba? Kaya nga naman, I'm so happy. Pero Mare, eto ha. Oh. Diba nabagit mo din lang naman, diba? May mga activity. Pero ikaw. Mamaya ako nakikwento yung sa akin. Pero sige. Mare, eto, alam ko pag nabubore ka, meron kang isi-share. Ay, oo naman. Bukod naman sa mag-pedicure, manicure, alam mo yun, magkulay ng buhok. Sobrang diba? bakla talaga naman ginagawa ko.
Hindi ka naman bakla niyan, ate, ano? Hindi. Well, eto na. Kung boring ang araw mo at hilig mo lang di naman magtong its at iba pa, well, tara na sa Game Zone. Unbelievable sa Game Zone dahil you can play real games with real people for free. At may chance ka rin makisplit over 34 million pesos ng premyo. At pwede kang maka-cash out at makakuha ng daily cash prize na 14,640 pesos. Wow. Ang makukuha ang cash credit, Mare, ay pwede mo rin gamiting panlaro sa kahit anong game. Kaya rin i-cash out. May dalawang event araw-araw dahil kung G ka na, Mare, bisitahin na ang gzone.ph sa kanilang social media account, sa kanilang Facebook, Instagram at TikTok na may username na @TaraGameZone. Ay, kaya nga naman dapat tandaan natin, 'di ba? Kung G ka sa Tong Its at iba pa, tamang gaming fun lang. Visit padcore.ph/regulatory or email keepitfun@padcore.ph. Promo runs from January 1 to December 31, 2025 for EGLD reference number MKTG 2024-2564. Tandaan natin that gaming is for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. O, diba? Na nakakaloka. Dapat naman talaga, diba? Game responsibly. Ano yung pinag-uusapan natin kanina? Kumusta ka? Nung weekend, ano mga ginawa mo? Okay naman. Gaya ng sinabi ko, diba? It was ano? Hindi, ano nga ginawa mo? Kasi yun naman, nag-bonding with family. Of course, the family is the most important person in my life. Yes. Ganon. Kasi kahapon si Kapitana Sisa nag-iimbita. Dahil nga may konting may mga kaganapan. May mga ganap dahil nga extension ng birthday niya. Correct. Pero hindi nga tayo nakadalo. Oo nga. Ayan. Bakit nga ba? Ano ba nangyari? Nung Saturday night kasi, Mare, ikakwento ko lang. Pahapyawan ko lang. Kasi nung Saturday night, inararo yung bandang likuran ng aming sasakyan ng isang jeep. Akala ko anong inararo. Oy, pero yung jeepney driver mabait. Talaga kaya, ayun. Ay, nayaan na lang natin. Correct. O tapos, okay naman kayo. Okay naman kami. Medyo naalog lang yung utak ko ng very, very light. Kasi, Mare, ganun pala kapag na-aksidente ka after nun, hindi na panaginipan ko. Tapos di na ako nakakatulog. Ganun. Di ako nakatulog nung Saturday night. Pero okay lang. So, parang na-trauma ka, ganyan? Ang lakas kasi, ate. Oo. Yung alam mo yung kinatatakutan mo nangyari. Oo. So, ayun, okay naman. Wala namang nasaktan. Pero sa protektahan naman din kayo. Correct. At saka dahil dyan, Mare, gusto ko lang pasalamatan, ha? Kasi si Apo Maidan, ayan, si Boss Yan, siya yung naghanap ng magre-repair sa sasakyan ko, which is nakakabilib kasi. Naman. Bakla ka, natapos nila kahapon. Ay, ang galing. Oo, natapos nila kahapon. Ayan si Miss Jen. Ayan, dyan sa Las Piñas. Hindi ko lang matandaan yung pangalan ng kanilang talyer. Pero nakatutok sila ngayon dyan sa Las Piñas, dyan sa sa kanilang talyer. Ayan, maraming salamat po sa pag-accommodate. And of course, pasalamatan ko lang din yung jowa ko kasi nanatili siyang matapang para. Kasi hindi ako pwede sa ganyan eh. Oo, alam ko naman eh. Talagang ka eh. Hindi, alam mo. Alam mo nag-a-class lang. Hindi, alam mo, surprisingly, ako yung kalmado. Ay, wow. Oo. I'm so proud of you. Pero kasi Mare, aksidente. Pero kung alam kong ginawa yun sa akin intentionally, sinampal ko. Pero this time kasi, wala naman siyang kasalanan. Though may kasalanan siya. Pero kasi, hindi rin naman niya gugustuhin. Hindi rin niya kontrolado. Yung jeepney driver na siguro araruhin kami. Diba? Siguro nagmamadali. Alam mo yun, sinasabi ko na sa utak ko na, baka nagmamadali ito kasi gusto makahabol ng biyahe. Baka may binubuhay na pamilya. Kung nag-file ako ng police report, pero mali ito, ha? Pero ako lang naman, choice ko to eh. Hindi ako nag-file ng police report kasi maaring magkaroon ng record yung kanyang kanyang lisensya. Alam mo, diyan kita kokorikin, hindi naman mali yung ginawa mo. Nilawakan mo kasi yung pangunawa mo. Yes. Na dapat ang bawat driver may ganong mindset. Diba? Na hindi porket nasagi yung mga kung magagalit kayo kaagad.
diba, tama yung ginawa mo tinimbang mo muna Oo. Kung alam mo yun, ikaw ba'y makakatulong o makakadagdag sa pinoproblema ni Kuya. Pero itong ichichika ko sa inyo, makakadagdag sa problema nyo. Well, last day ngayong araw na ito, kung hindi pa po kayo nagpapa-full tank ng mga, alam mo yun, gasolina nyo, diba? Huwag nyo paabutin ng alas 12 ng gabi ngayong gabi, diba? Hanggang bukas na hindi kayo nakapagpa-full tank. Magkano ba dagdag presyo? Dahil parang kulang-kulang 5 piso ang dagdag. Diba? Sa presyo ng gasolina na nakakaloka at diesel na nakakaloka. At hindi lang din yan dahil bukas po, ayan, dahil pista po dito sa San Juan para in celebration of Wata Wata Festival. Pinapaalalahanan po ang lahat na nagtalaga lang po si Mayor Francis Zamora ng, alam mo yun, basaan zone na kung saan dito po lamang po pwede makipagbasaan. Doon po sa mga lugar na wala sa basaan zone ay huhuliin at magmumulta po ng 5,000 piso sa kada ulo na alam mo yun, kumbaga mahuhuli nila. Ang basaan game zone po ay magsisimula sa P. Guevara Street sa kahabaan ng pinaglabanan na Avenue ba ang tawag doon? Kumbaga P. Guevara Street, pinaglabanan na road hanggang sa dulo ng N. Domingo Street. Dito lang po ang basaan zone, kaya nga naman medyo safe ang ilan sa mga motorista na medyo dadaan sa San Juan na may mga pasok din naman bukas. Tandaan po natin na dulo-dulo lang po. P. Guevara Ulo lang. Diba? P. Guevara Street hanggang N. Domingo, ito lang po ang basaan zone na itinalaga ng ating mayor ng San Juan na si Mayor Francis Zamora para sa pagse-celebrate ng Wata Wata Festival. Bukas po yan dito sa siyudad ng San Juan. Correct. Diba na nakakaloka? Tsaka Mary, ito yaman din lamang na pag-uusapan natin kasi di ba naging controversial last year yung pangbabasa nitong si Boy Dila. Alam mo ba, recently may nagva-viral na balita. Nakulong siya dahil sa pambabastos ng isang babae. Ng minor de edad pa. Oh my God. Dahil lamang siya ay nakainom at under the influence of alcohol, 'di ba? So parang talagang sinasabi niya, talagang pinatunayan niya na ganito po talaga ang kanyang persona. Oh my gosh. Kumbaga siya po ay talagang hindi gagawa ng hindi maganda. Oo. Diba? At pahapiyawan, balikan lang natin yung kanina, bakit nga ba daw nagtataas ang presyo ng produktong petrolyo? Ito po ay bunsod ng lumalalang hidwaan. Correct. Ayan or sa Israel at ng Iran. Yes, Israel at Iran. Oo. 'Di ba? Ating ipagdasal po, 'di ba? Oo, lalo na inatake ng US ang Iran. 'Di ba? Yung mga ang gulo-gulo na ng mga nangyayari, 'di ba? So, pagdasal po natin na sana po wag po matuloy itong nakaambang na pandaigdigang, alam mo yun, kaguluhan. Oo, wag nating i-attract yung mga ganyang bagay. Correct, diba? Ipag-pray lang natin na sana maayos ito sa mabuting usapan at hindi na lumala pa. Pero eto, speaking of iiwasan, kung may iiwasan tayong mga lugar, binanggit ko na kanina na wag kayong dadaan dito sa Bazaan Zone. Mukhang eto, iniiwasan din ng ilang mga kapamilya star, Mare. Eto daw si Kyle Echari. Paano daw iniiwasan daw ng ibang mga kapamilya, ladies? Wow! Si Kyle? Oo. Why? Na nakakaloka kasi napapabalita pero walang kumpirmasyon. Pero ang chismis kasi, alam naman natin, pag may chismis, ibig sabihin, may pinanggagalingan. Parang kasi ngayon, natatag daw ngayon si Kyle Echari bilang parang, hindi naman manya, kung hindi, parang masyado lang magalaw yung kamay niya. Touchy masyado. Oo, sa mga gelami. Lalong-lalo na sa kanyang mga dating mga nakatrabaho, ang mga Gold Squad girls, 'di ba, kung tawagin. Sino-sino yung mga si nasa... Andrea Brillantes at Francine Prieto. Tama. Francine Diaz. Hindi Francine Prieto. Mag-ina? Shahid. Magiging mag-ina sila? Lola. Ouch. Ay, Francine Diaz. Diba? Kasi nga naman recently, parang may mga nagsisirculate na mga videos, hindi natin alam kung recently project ba ito or yung mga dati nilang proyekto na kitang-kita sa mga videos, lalo na kunwari may mga nakaharap na mga media na ini-interview. Pag si Kyle kasi na medyo humawak sa balikat, sumandal sa gano'n, ay inaalis ni Francine yung kanyang muka, yung kanyang kamay. Maging ito din si Andrea Brillantes, diba?
ba, na parang, teka sandali So touchy yung binata. Oo, na parang hindi nagugustuhan ng iba, na parang bang tipong sabi tuloy ng mga tao na, so ano nangyayari? So parang natatakot na nga ba yung iba pang mga, alam mo yun, na yung iba pang mga, alam mo yung kapamilya stars, kasi 'di ba, na baka kasi mangyari din sa kanila yung na-experience ito ni Francine Diaz tsaka ni 'di ba, Andrea Brillantes. And what more ngayon, kasi 'di ba may lalabas sila na makakapareha niya itong si Kai Montinola. Itong Sabado kasi yata. If I'm not mistaken. Kai Montinola? Oo, Kai Montinola. Lalabas yata, gaganap kasi sila bilang, alam mo yon, si Haji Alejandro at si Lenny. Okay. Yung mga vloggers. Isa sa buhay nila sa MMK niya. 'Di ba, mga content creator na sila, Haji at Lenny, na kung saan nga naman sabi ng ilan, nako, mukha yatang may mabibiktima pa rin ba ulit ng pagiging, alam mo yon, showy, touchy, 'di ba, nitong si Kyle, 'di ba? Sabi nitong si Kuya Jordan. Ayan, na may Toyota Silver, hindi ko na babanggitin, na naghatid sa amin kahapon dyan sa May Langka Street, galing ng South Mall. Sabi niya, may papalabas naman pala. Napalabas na daw nung Saturday. Sabi dito, meron naman palang show. Ayan, na gagawin, or ano ba gagawin ba yan, yung MMK? Napalabas na daw nung Sabado. Di ba style yan ng ABS-CBN kapag gusto nilang pasabugin ang pangalan ng artista, issue? Pag may mga projects. Mga issue lang naman talaga yan. Diba? Pero yun nga, sabi lang talaga ng ilan. Pero hindi rin naman nakaligtas sa mga mata ng netizen nga ito. Kasi nga, diba, nung recently lamang na ABS-CBN ball, kung bakit nga ba pinagmulan din ang gulo, diba? Sa mismong, alam mo yun? Paano yun? Sa mismong taas ng hotel. Diba? Kasi nga sa very touchy-touchy din niya kay Catherine Bernardo. Yes. Yung mga panahon na yun. Kaya medyo pinagmulan din ng gulo kung bakit nga ba na-involved na dyan sila. Alam mo yun? J.K. Labajo. J.K. Labajo, Daniel Padilla. Diba? Pati nga si Papa, pinakita dun sa video na diba? Parang pinapalayo na niya si Correct, Kyle. Diba? Yung mga ganong aspeto. Baka nga talaga. Bakit kinasasangkot tong bata na to? Ang bago-bago mo pa naman sa industriya. Correct, hindi ba? Tsaka siguro talaga, or baka, alam mo yun, dahil syempre, may pagka-moderno na yung kanyang pag-uugal. Westernized. Baka para sa kanya, wala na yun, dahil medyo liberated naman din. Laking Amerika naman din siguro. Pilipino ba yan? Diba? Pilipino yata siya, no? O Pinoy, pero laking states. Tama ba? Oo. Baka. Pero kahit saan ka lumaki, nandito ka sa Pilipinas, respetuhin mo yung mga babae, wag kung saan-saan napupunta ang kamay mo. Sabi ni Dave Ronquillo, baka karurukan ng teenage hormones niya. Yung kanyang testosterone, medyo mataas. Oo. Diba, nagliligal. Ayan, kay Sisa! Pero hindi ibig sabihin nun ay talagang, alam mo yun, manyakis na siya or whatsoever. What a word! Hindi, pero pwede naman kasi sigurong sabihan na, uy, wag kang ganyan. Pero at least, yung mga partners niya, diba, kung napapansin, katulad kay Francine Diaz, diba? Anong lahi niya? Anong lahi niya, be? Shih Tzu? Ay, hindi ka magiging Canadian. Feel Canadian. Diba? Canadian. Hi, John Darrell. Ay! Californian. Ano ka, mali-mali ang impormasyon natin. Sa US. Saan siya pinanganak? Sa California. So, ano siya, kumaga American citizen. Kasi kung doon siya pinanganak, diba? Nag-move lang siya sa Pilipinas. Pero hindi na yata pwede yan ganyan ngayon kasi si Trump ayaw na niya. 'Di ba? Yung mga ganong aspeto. Pero yun na nga, 'di ba? Baka nga naman kasi talagang may pinagmumulan kasi nga ang mga netizen ang galing nilang itahitahina naman, 'di ba? Kasi kung issue lang ito dahil nung nakaraang Sabado ipinalabas nga yung kanilang MMK ni Kai Montinola, 'di ba? 'di ba, na teka sandali kasi meron din previews at may mga resibo ang mga tao na baka talagang kailangan lang kausapin din ng Star Magic kung totoo man na ganito. Kasi syempre sino nga naman leading lady pa ang gusto na makapareha although trabaho, 'di ba? Kaya lang syempre babae pa din yung mga yun na kailangan respetuhin. Correct. 'Di ba? Na kahit pa sa tingin mo si Andrea Brillantes alam mo yun na sabihin mo na into mature roles na siya. Hindi ibig sabihin nun in real life pwede mo siyang lamut-lamutakin, lapirut-lapirutin. Ay, hindi. Unang-una hindi siya pongkan, gano'n. Oo.
Diba? Kasi may mga artista na akala natin ang matured na ng kanilang mga roles. Mga roles, diba? Oo, pero pag sa likod ng camera, mga tamed yung mga yan. Diba, mga conservative. Alam mo, very good example dyan. Alam mo pala. No? Sino? Doon ka natutunan. Si Angelica. Angelica? Oo. Angelica? Oo, Angelica. Yung na-link kay Baron Geisler. Oo. Yung pala, yung diba, hindi ibig sabihin na, alam mo, yung binansagan siyang Viva Max Queen. In real life, ganun siya. Hindi pala. Oo. Team pala sila. Si Miss Kang. Sila sa kanila, trabaho lang. Oo. Diba, bilang actress, bilang ganito, diba? Gusto lang nilang kaya pala hindi tayo makapasok sa Viva Max, no? Oo. Kasi, sa kanila work lang yun. Sa atin kasi, Mari, kapag pinipersonal natin. Gusto rin kasi. Alam mo yun, pag may aksyon ng nagaganap, Mari, pag ganun ba yung eksena? Nag-invest tayo ng emosyon. Oo. Bawal pero pag pala ganun, yun. hindi kailangan ng emosyon. Oo. Pero ikaw ba, kung sakaling nandun ka sa eksenang ganon? Kailangan ng emosyon? Teka lang. Let me talk. Okay, go. Ito kasi tanong ko, magpa-plaster ka ba? Hindi. Bakit? Kaya nga sabi ko nga, di ba, kung walang, kung kailangan ng emosyon, natural lang naman. Ang pangit naman na wala kang emosyon, ganyan ka lang. Hoy, kaya ka artista. Paano? Yes. Yes. Go. Diba? Isa pa. Pag walang emosyon, ang pangit, diba? Halimbawa, nasa intimate scene na kayo, magdrama yung last churba nyo na ng ng jowa mo. Pangit naman yung term mo naman. Last churba na. Huling bakbakan. Hindi kasi nga, syempre. Huling sagupaan. Mataas na ang produkto. Bakit? Presyo ng produktong petrolyo. Hindi ka makakabiyahe dahil ang layo ni John Darrell. Nasa Canada. So, huling nyo na muna. Hindi may partner. Marunong tayo rumespeto. Mo naman yung partner. Hindi naman natin kilala. Oo. Halimbawa, last bakbakan nyo na. Ready. Okay. Lights, camera, action. Wala bang emosyon o may emosyon? May emosyon. Okay. Woo! Ha! Cut! Bawasan ng emosyon, sabi ni Direk. Okay. Yes. Go. Ang tuod. Nakakainis. Ang pangit ng ganon. Alam mo, buti na lang talaga hindi kailangan sabihin. Nakakailang take kaya tayo nun Pag ate? sinabi kasi, alam mo, pag sinabi lagyan ng emosyon, talagang kulang na lang lamunin mo yung partner mo sa gigi. Sabihin ni Direk, palitan nyo na ng plaster si Sisa. Basa. Naihi yung bakla. Hindi tumatalab na, natatanggal na ang plaster. Diba? Yung mga ganong aspeto. Pero, ay nako, wag nyo akong asahan sa Viva Max. Idel, si Kyle Echari, pag may pag-amin daw na, ano mo to? Nagmamahalan sila ni Piolo Pascual, kaya iniwasan siya ng mga, oy hindi saan mo naman nakuha yan? Oo, baka eme-eme lang naman yan, Idel. Kaya nga, diba? Ayun na naman tayo sa ina-out nyo si Papa P. Hindi na, diba, napag-usapan na natin yan, hindi pa nga umaamin yung tao at kung hindi naman niya aaminin at kung wala naman talaga siyang aaminin, bakit naman natin siya pipilitin? Diba? Tsaka isa pa, si Kyle na lang, tanungin natin. Yung mga ganong aspeto, parang parang Idela, parang fake news yung na nahagip mo. Yan yung kaka-AI parang ninyo. Wala naman kaming nabalitaan na tungkol dyan na sinabi mo. Yung mga pinapanood niya, yung mga yung parang kay Clarice. Oo. Sinabi ni Clarice na bakla si Piolo. Gumagano. Yung iisa lang yung yung tono. Yung isa lang nagbibiyo. Oo. Naka-ready na ba kayong lahat? Yes. Go. Yes. Binalisan. Parang maki ate ko. Ay, nakaya ka na. Ay, anyways, diba? At least yun. Pero ikaw, how will you handle it kung ikaw yung si Andrea Brillantes? Hindi, tama naman ginagawa nila Kasi may resibo na umiiwas sila Na kahit ba sabihin mo, close kayo magbabarkada, but still yung pagiging, alam mo yung babae nila, pinoprotektahan pa din nila. Na, uy, teka sandali. Alam mo yun, in a nice way naman nila iniiwas yung sarili nila. So, ibig sabihin talaga, hindi rin nila nagugustuhan yun. Yung ginagawa. Probably, nasabi na rin to sa management, pero syempre, habang maaga, 'di ba? Kaysa naman magkaroon ng kasuhan. 'Di ba? Magkaroon ulit ng parang Archie Alemania at saka si Rita Daniela, ganyang issue na kuya-kuya.
pero ang ending, diba, naabuso. Yung mga ganong aspeto na para lang maiwasan. Tsaka isa pa, I don't think ito tolerate ng Star Magic yan kung ganun man na totoo. Hindi, naman diba? siguro. Mapagsasabihan naman siguro yung bata. Para lang hindi rin pumangit yung image ng bata. Sayang, gwapo pa man din, diba? Tsaka talented. Actually, pumangit Galing na nga kumanta, ang galing sumayaw. Diba? Actually, Marin, nagkaroon na ng lamat. Namantsahan na yung ng bata. Lalo na nung nakipag-away nga siya during Hiya mo Star kaya March. ni Luis Manzano. Sa bagay. Uy, magbabalik na ang Luis Yes! Manzano. Kuya Lu, hello! Hello, Kuya Luis. Wow, Kuya! Ano nakakaloka? Parang feeling ko matanda pa. Baka pwede na kami maglaro, di ba, na udlot? Oh, ay! Baka nung sa season na to, pwede mo naman na kami imbitahin. Oo. Nang hindi, Para malaman mo kung gaano kabubo ang mga bakla. Tsaka para makwento namin ano nangyari. Ay! Hindi! Na nakakaloka, diba? Oo, batiin ko lang, Mara. Ito si Chuche, anak ni Ate Bibian. Ay, hello! Magandang umaga sa inyong lahat dyan. Watching from Dubai. Ayan. Sino ba? Eto, nasa baba. Tari ginawang touchscreen. Correct. Si Mayet. Mayeta Cambaliza. Ayan. Ah. Thank you so much sa mga nanonood sa atin overseas. Hello po sa inyong lahat dyan. Sama kayong panig ng mundo. Hello Yes. po. Mag-iingat kayo lagi. At batiin ko lang din si Jeneline Car Works. Ayan, yan yung gumawa ng Ay, sasakyan. talaga? Yes. Hello po sa inyong lahat. Akala ko si Jeneline Mercado. Oo. Hindi pala. Hindi. Si Jeneline Car Works. Uy, alam mo, nalulungkot yung mga kakilala ko. Na lalaki? Ako ang solusyon. Si ate mo naman, Ganon. talagang si Hilig. Walang emosyon. Yes. Yes. Ang pangit no, pag walang emosyon. Oo. Hindi kita kinakaya. Hindi, nalungkot sila sa binalita natin nitong nakaraan na magtatapos na ang Incognito. Oh, actually. Diba? Tumutok kayo dito, meron pa kami mga Hindi, pero diba, ano naman yun kung magtatapos, mali naman natin, diba, madugtungan ng season 2. Diba? Kung yung kay Tanggol nga na inaakala natin na, diba, from probinsyano, parang ilang taon nang inabot, tas itong Batang Quiapo, diba? Halos ilan din. Baka magkaroon din naman, depende naman din yan. Kaya nun sa mga fans, diba, ng Incognito, diba, keep on messaging them na talagang mamimiss nyo at gusto nyo, diba? Ano pa ba malay nyo gusto pakinggan. nyo makita, diba? Diba? Iba pa rin ang boses ng bayan. Ipalabas pa rin yan, diba? Isabay sa color, sa color bars. Ano yung madaling nakaganon. But anyways, mga banggayan po muna ang ating unang chika for today's video sa ating pagbabalik. Isang umatigmong chikahan na naman ang dala-dala ng dalawang bakla. Muli po ako po si Kapitana Sisa. At ako naman si Tita Cora. And we are still Same, pero iba. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating tugtugan. Siyempre, dito po lamang yan sa number 106.7 Energy FM. Pag huwag mong sabihin radyo, sabihin mo!